ang kalidad ng pagtulog ay may direktang epekto sa kalusugan ng puso, utak, at kabuuang kalagayan ng katawan, lalo na sa mga taong nasa edad 60 pataas. Ayon sa mga pag-aaral, may ilang gawi bago matulog na maaaring makasama sa sirkulasyon ng dugo at dagdagan ang panganib ng stroke o high blood pressure sa gabi. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 gawi na karaniwang ginagawa bago matulog, 4 na dapat iwasan dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan, at 4 na makatutulong upang mapabuti ang tulog at maiwasan ang mga komplikasyon gaya ng alta presyon at biglaang stroke habang natutulog. Ang pag-inom ng kape o tsaa sa gabi ay karaniwang bahagi ng nakagawiang pamumuhay ng maraming matatanda. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang caffeine na matatagpuan sa parehong inumin ay isang stimulant na may direktang epekto sa central nervous system. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Sleep Medicine noong 2013, ang caffeine ay nananatili sa katawan sa loob ng 6 hanggang 8 oras matapos itong inumin. Sa mga matatanda, ang metabolismo ng caffeine ay mas mabagal, na nangangahulugan na mas matagal itong naaapektuhan ng stimulant kumpara sa mga mas bata. Ang presensya ng caffeine sa katawan bago matulog ay may epekto sa sleep latency, ang oras na kinakailangan upang makatulog. Sleep efficiency ang proporsyon ng aktwal na tulog kumpara sa oras ng pananatili sa kama. At sleep architecture ang pagkakasunod-sunod ng mga yugto ng tulog. Ipinakita sa parehong pag-aaral na ang kahit isang tasa ng kape na ininom 6 na oras bago ang oras ng pagtulog ay maaaring magpababa ng kabuuang oras ng tulog ng mahigit 1 oras at makagambala sa malalim na yugto ng tulog slow-wave sleep na kritikal sa pagbawi ng katawan sa gabi. Bukod sa problema sa tulog, ang pagkagambala sa natural na sleep cycle ay may mas malawak na epekto sa cardiovascular system. Ayon sa American Heart Association 2021, ang chronic sleep disruption ay isang kilalang risk factor sa pagtaas ng blood pressure, atherosclerosis, at insidente ng stroke, lalo na sa mga individual na lampas edad 60. Ang hindi sapat o mababaw na tulog ay nagdudulot ng pagtaas ng sympathetic nervous system activity, na maaaring magresulta sa nocturnal hypertension, isang uri ng alta presyon na nangyayari habang natutulog. Sa konteksto ng senior health, ang rekomendasyon ay umiwas sa anumang caffeine-containing beverage tulad ng kape, green tea, black tea, at ilang uri ng tsokolate simula bandang hapon, partikular na ay 6 na oras bago ang nakatakdang oras ng pagtulog. Para sa mga nais ng inumin sa gabi, mas mainam ang caffeine-free herbal teas gaya ng chamomile o warm water na may kaunting honey, basta't walang contraindications. Sa kabuuan, ang paglimita sa caffeine intake sa tamang oras ay isang simpleng hakbang, ngunit may malaking benepisyo para sa kalidad ng tulog at kalusugan ng puso. Ang disiplina sa ganitong aspeto ng pang-araw-araw na buhay ay maaaring magbigay ng proteksyon laban sa mga seryosong komplikasyon, gaya ng stroke na maaaring mangyari habang natutulog. Ang pagkain ng hapunan na mataas sa taba, asin, o mayaman sa calories ilang oras bago matulog ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na epekto sa pagtulog at kalusugan ng cardiovascular system, lalo na sa mga matatandang may mabagal na metabolismo at mas sensitibong sistema ng pagtunaw. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa American Journal of Gastroenterology, noong 2014 ang pagkain ng heavy meals on teas on 2 oras bago ang pagtulog ay direktang nauugnay sa pagtaas ng insidente
ng gastroesophageal reflux GERD, sleep disturbances, at mataas na blood pressure sa gabi. Kapag ang tiyan ay puno at ang katawan ay humiga kaagad, tumataas ang panganib ng pag-akyat ng acid mula sa tiyan patungo sa esophagus na nagdudulot ng heartburn, iritasyon sa lalamunan, at paggising sa gitna ng gabi. Bukod dito, ang aktibong proseso ng pagtunaw ay nagre-require ng mas maraming blood flow sa digestive system na maaring magdulot ng redistribution ng dugo mula sa utak at puso, lalo na kung ang individual ay may pre-existing cardiovascular conditions. Ayon sa European Society of Cardiology ESC Congress, 2019, ang late-night eating ay may koneksyon sa nocturnal hypertension, isang kondisyon kung saan tumataas ang presyon ng dugo sa gabi imbes na bumaba isang normal na proseso na tinatawag na nocturnal dipping. Sa mga matatanda, ang kawalan ng natural dipping ay isang biomarker ng mas mataas na panganib ng stroke, myocardial infarction, at pagkasira ng kidney function. Ang biglaang insulin surge na dulot ng high-carbohydrate meals sa gabi ay isa pang mekanismo na dapat isaalang-alang. Batay sa Diabetes Care Journal 2016, ang late-night high glycemic meals ay nakakaapekto sa glucose homeostasis sa gabi, na maaaring magdulot ng hypoglycemia o hyperglycemia, habang natutulog parehong estado ay may potensyal na mag-trigger ng arrhythmia sa mga matatandang may type 2 diabetes o metabolic syndrome. Bilang bahagi ng preventive health strategy, inirerekomenda ng National Institute on Aging NIA 20 na kumain ng hapunan hindi bababa sa 3 oras bago matulog, at kung maaari, ay piliin ang mga pagkaing may mataas na fiber, low fat content, at moderate protein. Ang mga pagkaing tulad ng steamed vegetables, oatmeal, yogurt kung walang lactose intolerance, at saging ay mas mainam sa gabi. Sa kabuuan, ang pag-iwas sa mabigat na hapunan bago matulog ay isang epektibong hakbang upang mapanatili ang maayos na digestion, stable na blood pressure, at mataas na kalidad ng pagtulog. Para sa mga seniors na may kasaysayan ng alta presyon, diabetes, o GERD, ito ay hindi lamang rekomendasyon, kundi isang mahalagang bahagi ng panggabing pangangalaga sa kalusugan. Sa panahon ng digital media at 24/7 na access sa balita, maraming matatanda ang nagkakaroon ng gawi na manood ng balita o magbasa ng mga social media posts sa gabi bilang bahagi ng kanilang routine bago matulog. Bagamat tila ito ay isang normal na aktibidad, ipinapakita ng mga datos na ang exposure sa emotionally stimulating content bago matulog ay may direktang epekto sa kalidad ng tulog at sa regulasyon ng cardiovascular function, dalawang aspeto ng kalusugan na mas sensitibo sa mga nasa edad 60 pataas. Ayon sa Journal of Sleep Research 2015, ang mga individual na nanonood o nagbabasa ng emotionally charged content tulad ng balitang may kinalaman sa karahasan, trahedya o kontrobersya, bago matulog ay may mas mataas na antas ng pre-sleep arousal, na nangangahulugang hindi ganap na nakapaghahanda ang utak at katawan para sa restful sleep. Ito ay karaniwang sinasamahan ng pagtaas ng stress hormone na cortisol, gayon din ng elevated heart rate at delayed onset ng slow-wave sleep. Mas nakababahala sa mga matatanda, ang paulit-ulit na stress-induced activation ng sympathetic nervous system ay may kinalaman sa nocturnal blood pressure spikes. Ayon sa Hypertension Journal 2017, ang mga insidente ng non-dipping blood pressure kung saan ang blood pressure
ay nananatiling mataas sa halip na bumaba, habang natutulog ay higit na nauugnay sa mga taong may hindi maayos na sleep hygiene. Kabilang ang pagkakalantad sa stressors bago matulog. Ang ganitong uri ng nocturnal hypertension ay kinikilalang independent risk factor sa stroke, lalo na sa populasyon ng matatanda. Bukod pa rito, ipinapakita ng Frontiers in Psychology 2018 na ang paggamit ng screen-based devices, cellphone, tablet, o TV bago matulog ay hindi lamang nagdudulot ng psychological stimulation, kundi pati rin ng exposure sa blue light, na kilalang pumipigil sa natural na pagtaas ng melatonin, isang hormone na responsable sa induction ng sleep. Sa mga matatanda, kung saan ang melatonin production ay natural nang bumababa dahil sa edad, ang karagdagang suppression nito ay maaaring magpalala sa insomnia, fragmented sleep, at pang-umagang pagkapagod. Dahil dito, ang mga eksperto mula sa National Sleep Foundation 2020 ay mariing nagre-rekomenda na itigil ang paggamit ng electronic devices at panonood ng mga emotionally stimulating content hindi bababa sa 1 oras bago ang oras ng pagtulog. Sa halip, maaaring palitan ito ng low stimulation activities gaya ng pakikinig sa instrumental na musika, banayad na stretching, o tahimik na pagbabasa ng print material na hindi emotionally demanding. Sa kabuuan, ang pag-iwas sa mga balitang nakakapagpataas ng emosyonal na tensyon o paggamit ng social media bago matulog ay mahalaga hindi lamang para sa mas mahimbing na tulog, kundi pati na rin sa pangangalaga ng maayos na blood pressure regulation sa gabi. Para sa mga nasa edad 60 pataas, ang ganitong simpleng pagbabago sa evening routine ay may potensyal na magpababa ng panganib ng nocturnal cardiovascular events tulad ng mini-stroke o arrhythmia. Ang alak ay kadalasang iniisip bilang isang natural na pampatulog, lalo na ng mga matatanda na may insomnia o hirap makatulog ng dire-diretso. Totoo na ang alcohol ay maaaring magdulot ng initial sedation, isang pakiramdam ng pagkaantok o pagkalma sa simula, ngunit ipinapakita ng sentipikong ebidensya na ang epekto nito sa tulog ay mas komplikado at kadalasang may negatibong implikasyon sa kalidad ng pagtulog at sa cardiovascular system, lalo na sa mga taong higit sa 20 taong gulang. Ayon sa Alcohol Research Current Reviews 2015, ang alcohol ay may biphasic effect sa tulog. Sa simula, pinapabilis nito ang pagtulog, shorter sleep latency, ngunit habang ang epekto ng alcohol ay nauupos sa katawan, karaniwang bandang kalagitnaan ng gabi, ito ay nagdudulot ng fragmentation ng tulog, mas madalas na pagising sa gabi, at pagbawas ng restorative sleep stages, lalo na ang rapid eye movement REM sleep sa matatanda, kung saan ang natural na REM sleep ay limitado na. Ang pagbawas pa nito ay maaaring magresulta sa hindi sapat na mental recovery, pagkapagod sa umaga, at cognitive sluggishness. Higit pa rito, ipinakita sa pag-aaral ng American Heart Association noong 2022 na ang regular na pag-inom ng alcohol sa gabi ay may koneksyon sa pagtaas ng nocturnal blood pressure at pagsisimula ng arrhythmia, lalo na ang atrial fibrillation AF, isang uri ng irregular na tibok ng puso na madalas ay walang sintomas, ngunit kilalang sanhi ng embolic stroke. Ang panganib na ito ay mas mataas sa mga individual na may kasaysayan ng hypertension o structural heart changes dulot ng edad. Dagdag pa rito, ang alcohol ay may epekto rin sa antas ng oxygen habang natutulog. Ayon sa Chest Journal 2014, ang alcohol ay nagpapahina sa upper airway muscle tone, dahilan upang lumala ang sleep apnea
o ang paulit-ulit na paghinto ng paghinga habang natutulog. Sa mga senior na may undiagnosed sleep apnea, ang pag-inom ng alcohol ay maaaring magpalala sa oxygen desaturation episodes na konektado sa nocturnal ischemia o mas mababang daloy ng dugo sa utak. Ang National Institute on Aging NIA 2020 ay nagrekomenda na ang mga taong lampas 60 ay dapat umiwas sa pag-inom ng alcohol, lalo na sa gabi, upang mapanatili ang maayos na kalidad ng pagtulog at mabawasan ang panganib ng cardiovascular complications. Kung kinakailangan uminom para sa panlipunang kadahilanan, ito ay dapat gawin sa tanghali o hapon at sa napakakaunting dami. Sa kabuuan, bagamat maaaring magmukhang epektibo sa simula, ang pag-inom ng alak bago matulog ay may maraming negatibong epekto na maaaring hindi agad napapansin. Para sa mga matatanda, ito ay hindi inirerekomenda bilang panggabi na routine, lalo na kung layunin ay pampatulog. Ang mas mainam na alternatibo ay ang paggamit ng non-pharmacologic interventions gaya ng relaxation techniques o behavioral sleep hygiene upang mapanatili ang ligtas at sustainableng pagtulog gabi-gabi. Ang light physical activity pagkatapos kumain, partikular ang paglalakad ng 10 hanggang 15 minuto, ay isang simpleng gawin na may malawak na benepisyo sa metabolic at cardiovascular health, lalo na sa mga nasa edad 60 pataas. Sa halip na direktang humiga o umupo ng matagal pagkatapos ng hapunan, ipinapayo ng maraming eksperto na ang maikling paglalakad ay maaaring makatulong hindi lamang sa digestion, kundi pati sa kalidad ng pagtulog sa gabi. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Diabetologia 2016, ang paglalakad sa loob ng 15 na minuto pagkatapos ng bawat pagkain, partikular pagkatapos ng hapunan, ay nagpapababa ng postprandial blood glucose levels ng mas epektibo kumpara sa isang beses na mas mahabang paglalakad sa ibang oras ng araw. Para sa mga matatanda na may prediabetes or type 2 diabetes, ito ay may malaking epekto sa glycemic control sa gabi, na mahalaga upang maiwasan ang nocturnal hypoglycemia o hyperglycemia, mga kondisyon na maaaring mag-trigger ng cardiovascular stress habang natutulog. Bukod sa regulasyon ng asukal sa dugo, ipinapakita rin sa Journal of Physical Activity and Health 2019 na ang light walking pagkatapos kumain ay may positibong epekto sa parasympathetic nervous system activity na tumutulong sa pagpapakalma ng katawan at sa paghahanda para sa natural na pagtulog. Ang activation ng parasympathetic tone ay nauugnay sa mas mababang resting heart rate, mas mababang respiratory rate, at mas mabilis na transition sa non-REM sleep. Samantala, mula sa pananaw ng cardiovascular health, isang sistematikong pagsusuri na inilathala sa American Journal of Preventive Medicine 2020 ay nagpapakita na ang low-intensity evening walking ay nakababawas ng nocturnal blood pressure sa mga matatanda, lalo na sa mga may borderline hypertension. Ang natural na pagbaba ng blood pressure sa gabi ay bahagi ng tinatawag na nocturnal dipping. At kapag ito ay naaabot, bumababa ang panganib ng silent stroke, left ventricular hypertrophy, at microvascular damage. Mahalagang tandaan na hindi kailangan ng matinding ehersisyo upang makamit ang mga benepisyong ito. Ayon sa National Institute on Aging NIA 2022, ang maikling paglalakad sa isang ligtas, maaliwalas, at hindi stressful na kapaligiran ay sapat na upang ma-activate ang mga benepisyong nabanggit.
Mas mainam kung ito ay isasagawa sa loob ng 20-60 minuto pagkatapos kumain at hindi dapat direktang sinusundan ng paghiga. Sa konklusyon, ang maikling paglalakad pagkatapos ng hapunan ay isang epektibong, ligtas, at natural na paraan upang suportahan ang pagtunaw, mapababa ang blood sugar, mapanatili ang maayos na sirkulasyon, at mapabuti ang kalidad ng pagtulog. Para sa mga matatanda, ito ay hindi lamang isang simpleng physical activity, kundi bahagi ng holistic sleep hygiene na may potensyal na magpababa ng panganib ng metabolic at cardiovascular events sa gabi. Ang pagbabad ng paa sa maligamgam na tubig bago matulog ay isang simpleng gawi na may lumalaking ebidensya sa agham ukol sa benepisyo nito sa kalusugan ng pagtulog, sirkulasyon ng dugo, at cardiovascular regulation, lalo na sa mga matatanda. Bagamat kadalasang tinitingnan bilang tradisyonal o pamparelax na pamamaraan, maraming pag-aaral na ngayon ang sumusuporta sa pisyolohikal na epekto ng warm foot bathing sa katawan, partikular sa panahon bago ang pagtulog. Ayon sa Journal of Physiological Anthropology 2018, ang warm foot bath na tumatagal ng 15 to 20 minuto sa temperatura ng humigit kumulang 40 degrees Celsius ay may positibong epekto sa thermoregulation ng katawan. Kapag ang paa ay inilubog sa maligamgam na tubig, lumuluwag ang peripheral blood vessels, dahilan upang dumaloy ang dugo mula sa core ng katawan papunta sa mga extremities. Ang prosesong ito ay tumutulong sa gradual na pagbaba ng core body temperature, isang natural na senyales na ginagamit ng katawan upang simulan ang proseso ng pagtulog. Dagdag pa rito, ipinakita rin sa parehong pag-aaral na ang warm foot bath ay may epekto sa autonomic nervous system, pinapataas ang parasympathetic activity kalma, at pinapababa ang sympathetic activity stress. Ang ganitong physiological shift ay mahalaga para sa mga matatandang may kondisyon gaya ng hypertension o insomnia, kung saan ang overactivation ng sympathetic system ay karaniwang sanhi ng mahinang tulog at elevated blood pressure sa gabi. Sa konteksto ng sleep quality, isang randomized controlled trial mula sa Complementary Therapies in Clinical Practice 2017 ang nagsuri sa epekto ng regular warm foot bath sa mga matatandang babae na may primary insomnia. Lumabas sa resulta na ang grupo na nag-foot soak 3 beses bawat linggo bago matulog ay nagkaroon ng makabuluhang pagbuti sa sleep onset latency, sleep efficiency, at kabuuang subjective sleep satisfaction matapos lamang ang 2 linggo. Bukod sa epekto sa pagtulog, may ebidensya rin na ang pagbabad ng paa ay tumutulong sa pagpapababa ng systolic blood pressure sa gabi. Sa isang pag-aaral mula sa Environmental Health and Preventive Medicine 2021, ang elderly patients na may mild hypertension ay nakaranas ng 5 to 10 mg na pagbaba ng systolic BP pagkatapos ng regular na evening foot bath na nagpatuloy sa loob ng 4 na linggo. Ang epektong ito ay maaaring maiugnay sa vasodilation at relaxation response na dulot ng thermal stimulation sa paa. Para sa ligtas at epektibong warm foot soak, inirerekomenda na gamitin ang tubig na may temperatura sa pagitan ng 38 to 40 degrees, hindi lalampas sa 20 minuto, at siguraduhing walang bukas na sugat o peripheral neuropathy gaya ng sa mga diabetic patients na maaaring maapektuhan. Maaaring idagdag ang asin sa tubig para sa karagdagang comfort. Ngunit hindi ito kailangan upang makuha ang benepisyong physiologic. Sa kabuuan,
Ang pagbabad ng paa sa maligamgam na tubig ay isang low-risk, cost-effective, at evidence-based na paraan upang makatulong sa pagpapakalma ng nervous system, pagpapabuti ng sirkulasyon, at pagsisimula ng natural na pagtulog. Sa mga matatandang nahihirapang makatulog o may kondisyon sa puso, ang simpleng hakbang na ito ay maaaring maging bahagi ng kanilang nightly routine upang suportahan ang mas ligtas at mas mahimbing na tulog. Ang pagtulog ay hindi lamang proseso ng pisikal na pahinga, kundi bahagi rin ng mental at emosyonal na regulasyon ng katawan. Sa mga matatanda, ang stress, pag-aalala, at pag-iisip ng mga negatibong karanasan bago matulog ay maaaring hadlangan ang maayos na tulog at dagdagan ang panganib ng cardiovascular stress sa gabi. Isa sa mga sinusuportahang gawi sa sleep hygiene na may mababang panganib at malawak na benepisyo ay ang pagsulat ng pasasalamat, gratitude journaling o maikling panalangin bago matulog. Ayon sa Applied Psychology Health and Wellbeing 2011, isang pag-aaral na isinagawa sa mga matatandang may insomnia ay nagpakita na ang mga kalahok na nagsulat ng 3 bagay na kanilang ipinagpapasalamat tuwing gabi sa loob ng 2 linggo ay nagkaroon ng mas mabilis na sleep onset, mas mahimbing na tulog, at mas mataas na sleep satisfaction scores kumpara sa control group. Ang epekto ay naiugnay sa pagbaba ng pre-sleep cognitive arousal, ang kondisyon kung saan ang utak ay aktibo sa pag-iisip ng mga problema o stress. Bukod sa subjective sleep quality, may ebidensya rin na ang positibong emosyon bago matulog ay may epekto sa physiological indicators ng relaxation. Sa Psychosomatic Medicine 2014, lumabas sa isang eksperimento na ang pagsulat ng pasasalamat bago matulog ay nagresulta sa mas mababang evening cortisol levels, mas mababang heart rate, at mas mataas na parasympathetic activity. Batay sa Heart Rate Variability HRV monitoring. Ito ay mahalaga para sa mga matatanda dahil ang matagal na mataas na cortisol sa gabi ay may kaugnayan sa nocturnal hypertension at impaired sleep cycles. Ang tahimik na panalangin bago matulog ay maaari ring magsilbing alternatibo o karagdagang hakbang sa parehong prinsipyo. Bagamat mahirap sukatin ang espiritual na aktibidad sa mga klinikal na termino, ipinapakita sa Journal of Behavioral Medicine 2015 na ang regular na personal prayer ay may kaugnayan sa mas mababang perceived stress, mas mataas na resilience, at mas magandang pagtulog, lalo sa matatandang may chronic illness. Ang panalangin ay nagbibigay ng structured mental focus, naglilimita sa rumination, at tumutulong sa regulasyon ng emosyon bago matulog. Hindi kinakailangan ng mahaba o komplikadong sulat ayon sa mga eksperto sa behavioral sleep interventions. Sapat na ang 3-5 minuto ng reflective journaling o tahimik na pagninilay upang magkaroon ng epekto. Ang mga tanong gaya ng ano ang isang bagay na nangyari ngayon na ako'y nagpapasalamat, o sino ang isang taong naging mabuti sa akin ngayong araw, ay maaaring magsilbing simula ng proseso. Sa mga mas relihiyoso, isang maikling panalangin ng pasasalamat o pagbasa ng tahimik na dasal ay maaari ring gamitin. Sa kabuuan, ang pagsasama ng positibong emosyonal na gawi bago matulog tulad ng pagsulat ng pasasalamat o tahimik na panalangin ay isang ligtas at epektibong bahagi ng sleep hygiene strategy para sa mga matatanda. Bukod sa pagpapababa ng stress at pagpapakalma ng nervous system, ang mga gawaing ito ay may positibong epekto rin sa cardiovascular regulation, immune response, at mental clarity sa susunod na araw.
Sa simpleng hakbang na ito, maaaring mapabuti ang kalidad ng pagtulog at mapanatili ang emosyonal na balanse na parehong mahalaga sa edad na lampas 60. Ang hydration ay isang mahalagang bahagi ng physiological balance ng katawan at may direktang epekto sa kalusugan ng puso, utak, at bato, lalo na sa mga matatandang madaling kapitan ng dehydration. Sa kabila nito, maraming senior citizens ang umiwas sa pag-inom ng tubig sa gabi dahil sa pangambang magising sa gitna ng tulog upang umihi, na maaaring makaistorbo sa kanilang pahinga. Gayunpaman, ipinapakita ng mga datos na ang hindi sapat na pag-inom ng tubig bago matulog ay maaari ring magdulot ng mas malalalim na problema, kabilang ang mas mataas na panganib ng stroke at nocturnal hypertension. Ayon sa Harvard Health Publishing 2020, ang mild dehydration sa gabi ay maaaring magdulot ng thickened blood viscosity na nagpapabagal sa daloy ng dugo at nagpapataas ng panganib ng blood clot formation, isang pangunahing sanhi ng ischemic stroke, lalo na sa mga matatandang may kasaysayan ng hypertension, diabetes, o atrial fibrillation. Sa karagdagan, ang kakulangan sa fluid intake ay maaaring makagulo sa electrolyte balance, na may epekto sa electrical conduction ng puso at sa nocturnal blood pressure regulation. Ipinakita sa Journal of Human Hypertension 2016 na ang mga matatandang may mababang fluid intake ay mas malamang na makaranas ng nocturnal blood pressure spikes. At ang pattern na ito ay konektado sa non-dipping blood pressure phenomenon. Sa normal na kondisyon, ang presyon ng dugo ay bumababa ng 10 to 20% sa gabi. Ngunit sa mga taong dehydrated, maaring hindi ito mangyari, na naglalagay sa kanila sa mas mataas na panganib ng cerebrovascular events habang natutulog. Sa kabilang banda, ang sobrang pag-inom ng tubig malapit sa oras ng pagtulog ay maaaring magdulot ng nocturia o ang madalas na pag-ihi sa gabi, na isa sa mga pangunahing sanhi ng sleep fragmentation sa matatanda. Ayon sa Sleep Health Journal 2017, ang mga individual na nagigising ng 2 beses o higit pa sa gabi upang umihi ay may mas mababang sleep efficiency at mas mataas na daytime fatigue, at sa mga may existing cardiovascular disease. Ang frequent nocturia ay nauugnay sa mas mataas na all-cause mortality. Dahil dito, ang balanseng hydration bago matulog ay mahalaga. Inirerekomenda ng National Institute on Aging NIA 2021 ang pag-inom ng halos kalahating baso, kalahating tasa o 120-150 ml ng tubig, 1 oras, bago matulog para sa karamihan ng matatanda, lalo na kung walang kondisyon sa bato, puso, o electrolyte imbalance na naghihigpit sa fluid intake. Ang ganitong dami ay sapat upang maiwasan ang mild dehydration habang natutulog, ngunit hindi sobra upang magdulot ng frequent urination sa kalagitnaan ng gabi. Para sa mga senior na may kondisyon tulad ng congestive heart failure o chronic kidney disease, mahalagang kumonsulta muna sa kanilang healthcare provider bago baguhin ang fluid intake schedule sa gabi. Sa mga pasyenteng may urinary urgency o bladder control issues, maaring mas mainam ang pag-adjust ng fluid intake mas maaga sa hapon upang maiwasan ang overnight diuresis. Sa kabuuan, ang tamang pag-inom ng tubig bago matulog ay isang bahagi ng evening health routine na madalas na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. Ang simpleng hakbang na ito, hindi sobra, hindi kulang ay makatutulong sa pagpapanatili ng maayos na sirkulasyon ng dugo, pag-iwas sa blood clot formation, at pagsuporta sa natural na pagbaba ng blood pressure sa gabi. Para sa mga taong higit sa 60 taong gulang,
Ito ay hindi lamang usapin ng comfort, kundi bahagi ng mas malawak na layunin ang ligtas at mahimbing na pagtulog na walang kompromiso sa kalusugan. Ang pagtulog ay hindi lamang oras ng pahinga, ito rin ay yugto ng pagpapagaling, regulasyon ng presyo ng dugo, at pagpapanumbalik ng balanse sa buong katawan. Sa mga edad 60 pataas, ang bawat gabing pagtulog ay may mas malaking epekto sa kalusugan ng puso, utak, metabolismo, at resistensya. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga gawing maaaring makasama, gaya ng pag-inom ng caffeine, pagkain ng mabigat, pagkakalantad sa stress, o pag-inom ng alak at sa halip ay pagpapalaganap ng mga positibong hakbang tulad ng paglalakad pagkatapos kumain, pagbabad ng paa, pagsulat ng pasasalamat, at tamang pag-inom ng tubig, maaring makamit ang mas mahimbing na tulog at mas ligtas na gabi. Mahalagang tandaan na ang maliliit na pagbabago sa routine bago matulog ay may kakayahang makapagpababa ng panganib ng stroke, alta presyon, at biglaang pagkagising sa gabi. Hindi kailangang maging komplikado ang solusyon, ang mahalaga ay ang consistency at ang pagkakaunawa sa epekto ng bawat gawi sa ating katawan. Kung kapakipakinabang para sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong pamilya o kaibigan na nasa senior age, at i-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang praktikal at siyentipikong impormasyon ukol sa kalusugan ng mga taong lampas 60.